po sa ating lahat. Amen. Tunay nga na pinagpalang araw dahil ang araw na ito ay binigyan tayo ng signal na signal number 2. Pero ay 3. Pero pinagpala tayo dahil mukhang Malayo. binigyan tayo ng magandang araw para concentrate at enjoyin ang araw na ito para sa ating Panginoon. Hallelujah, amen? At kung darating man mamayang gabi, pagkalupo natin sa Diyos ang lahat. Because God is in control. Ano man yung situation ng ating panahon, yan ho ay tinatawag na darating at darating yan. Anong gagawin natin pagkatiwala po natin sa lahat? Sa Diyos ang lahat. Dahil sabi nga natin, sa kamay ng Diyos, siya lang po ang may hawak kung ano ang darating sa araw ng bukas. So, let us start na pakinggan ang salita ng Diyos ngayong umaga. At ako po ay nagagalak dahil binigyan uli ako ng Diyos ng pagkakataon upang mag-preach sa inyo sa umagang ito. Amen? At salamat doon sa naka-schedule na preacher dahil sabi niya ay Bagay namin. sulitin daw natin. Hallelujah. At matagal-tagal tayong nawala sa inyo, so susulitin na nga natin. Panidayaw ni Ab. Amen? Amen. Okay, so let us pray. Yaman kami ako ikinay nga agsapa, di amin niya kinimbag, naman nagayat ng itibiyag niyo. Salamat sa time na naupo na naman kami, O Lord, sa dakong ito para sama-sama kami na sumamba sa iyo, Diyos, sa Espiritu ng katotohanan. Kasama ng aming pagsamba ay ang aming pag-aalay din ng puso para pakinggan ang mga salita mo sa amin at ang alipin mo po, Lord, na tinuringan mong tinawag para mag-preach na yung salita ay tago mo sa iyong dakilang pangalan upang ang iyong kaanyuan ang siya naming makita ngayong umaga. And let the Holy Spirit, my Lord, ang siya pong Yes, hallelujah, na Lord. mangusap sa bawat puso Amen. ng bawat isa sa amin. Para uuwi po kami na ano man yung needs ng buhay namin ay na-fill in. O Yes, hallelujah. napakan-apo ikidayding agsapa. Kaya apo, i-commit ni nga rod dagiti sa ikidayding nga bigat, itinaga ni Apo Jesus. Amen. Okay, so nung last Sunday po, tayo po ay nagsama-sama sa salita ng Diyos. Sa tema po na God's purpose in your life. So, tinalakay po natin doon ang 5 purposes ng ating Panginoon, no? Bakit ba niya tayo lilikha? Bakit ka ba niya ginawa? Bakit nandito ka sa mundong to? Why we are here? Bakit tayo ipinanganak? No? So, dahil ang main theme natin for this year and our general lesson is about practical life of Christian living kasama ng ating Sunday school. So, ito po yung binigay sa atin ni Lord para talakayin sa ating buhay para yung makita natin ano ba yung practical na dapat nating pamuhayan, no, sa ating buhay sa araw-araw. So, mapilitan ako nga Tagalog ka po dadamot saan ka makaawat pagkanyayo ta makaawat kayo ti Tagalog, isunapiman nga makaawat ti Ilocano. So nga agpapada tayo nga agad-adal. Dayaw ti Apo. Amen? Meron ho ba na kahit isa sa atin ang nakatanda doon sa 5 purposes ng Diyos sa ating buhay last Sunday? Mr. Jerry? Kanya tinaisurat mo dita notebook mo kapsan. Sister. Tatayo pat inarami ti Apo para takno worship kanya na Mhm. God's pleasure. Yes. Amen, amen, amen. Exactly.
Ijay, kinalakay po natin last Sunday that you were created, yeah, To worship for His pleasure. for His place. Tapno, pakayaywan na ka. Bayaw. To worship Him. Hana ka nga, naarami, uwin na purpose ti biyag mo nga, skan na di tira mo, tinaga. But God, yan, yapo Diyos, ginawa ka niya, kinreate ka niya, na napaka-special para siya ay purihin mo at maayayo isunahin ka. Aray layaw kaya ako. Next na tinignan natin, you were made for God's family or fellowship. You were created to become like Christ, to become His disciple. Discipleship. Aray layaw kaya ako. Amen? And you were made for serving God or ministry. You were created for mission or evangelism. So, ibig sabihin, may purpose ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, today, ang atin pong tatalakayin, ang ating isa sa buhay na salita ng Diyos, it comes to practical living. No, ng ating buhay Kristiyano is about knowing God's will and plans for your life. Okay? Na isip-isip mo ba ito? Na pagtanto mo ba ito? Na bulay-bulay mo ba ito sa iyong sarili? Alamin ko nga kung ano ang will ni Lord at plano niya sa buhay ko. Bakit? Nasabi mo ba yun sa iyong buhay? Habang ikaw ay naglalakad sa daan, Atina. No? Nasabi mo ba yun sa buhay mo? That you are special. Kinreate ka ni Lord, sinabi ko na sa inyo kanina yung 5 bagay, bakit kanya, ano yung plano niya sa buhay mo, bakit kanya nilikha, no? To worship Him, no? Para maging pamilya kanya, para maging Christ-likeness ka, maging maglingkod ka sa Diyos, and for His mission. So ngayon, tinatanong mo ba sa sarili mo? O tinanong mo na ba sa sarili mo? No? O sa ating lahat about God's will. Ano ba yung layunin ng Lord sa buhay? Ano ba yung gusto ni Lord sa buhay ko? Ano ba yung plano niya sa buhay ko? No? Plano niya ba na habang buhay akong estudyante? 10 years na maging students? So, may mga bagay na tinatanong tayo sa ating buhay. Ito ba ang plano ni Lord sa buhay? What's the will of God? Ano ba yung will niya? Ano ba yung kagustuhan niya sa buhay ko? Kasama ng kanyang plano, no? Sa buhay ng bawat isa sa atin. So, how can we know God's plan for our lives? Paano mo malalaman ang plano ng Lord sa buhay mo? Ang will ni Lord sa buhay mo? So, ngayong umaga, makinig ka. Baka sakaling matulungan ka ng salita ng ating Panginoon. So, nung bata pa ako sa pananampalataya, mga kapatid, nakikipagbuno po ako para alamin ang kalooban ng Diyos. Diyos, ang hirap, no? Lord, what is your will? Lagi tayo nakikipagbuno sa tanong na, Lord, ano ba ang will mo sa buhay ko? At my age 20, nagpunta ako ng Bible school, 19 pala. Yes, 20. Nagpunta ako ng Bible school, and I don't know ano-anong mangyayari sa buhay ko after my Bible school. So, ang lagi kong tanong sa Diyos, nakikipagbuno ako, Lord, ano ang kalooban mo sa aking buhay? Gusto kong sundin yung plano mo sa buhay ko. Yun lang yung aking nababanggit sa Lord. But, patuloy pa rin akong nakikipagbuno. That was the 1990, 20 years old ako noon. Ngayon matanda na ako, 53 na ang aking gulang. But until now, nakikipagbuno pa rin sa paggawa ng kalooban ng Panginoon sa aking buhay. So, sa buhay na dinaanan ko mga kapatid, at alam kong dinaanan din nating lahat, naturuan ako ng panahon para saliksikin ang mga buhay. Paano natin nalalaman o alamin yung will ni Lord sa buhay natin? At sana yung isi-share ng inyong preacher ngayong umaga ay makapagbigay
leading sa atin o makatulong sa atin Amen. ang salita ng Diyos. Kung ano po ang gagawin natin, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos at plano niya sa ating buhay. Hallelujah. Amen? Amen. So, ang una po nating dapat gawin sa ating buhay, paano natin malalaman ang plano ng Diyos sa atin? Hallelujah. Ay natuklasan ko po na mahalaga po na malaman natin ang kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay Amen. kapag tayo ay lumalakad Mm. kasama ang Diyos. Amen. Walk with God sa English. Una, lumakad po tayo kasama ang Diyos. Kapag po kasi nalihis tayo sa landas na walang Diyos, o ini-ignore natin ng ating Panginoon, hindi ho natin exactly malalaman kung ano ang plano niya sa ating buhay. Yes. So, if you are interested in knowing God's will and plan for your life, then you must learn to walk with God. Dapat matuto tayong lumakad kasama ang ating Diyos. Amen ba, Sister Elsa? Amen. Wag na wag mong iiwanan ng Diyos sa iyong buhay, Brother Jel. Kasi pag iniwan mo siya, bagamat hindi ka niya iiwan, totoo yan. Once sinave ka ng Lord, hindi ka naman niya iiwan eh. Pero madalas iniiwan natin siya. But that time na iniiwan natin ng Diyos, niyayakap pa rin niya tayo. Lagi pa rin niya tayo pinapaalalahanan, nandyan pa rin siya lagi, ang Espiritu niya sa buhay natin. Pero never, hindi mo matiyak kung ano yung plano niya, yung will niya sa buhay mo, dahil lihis. Gustong-gusto niyang ipaalam sa iyo yung gusto niya, yung plano niya, pero lihis ka. Iba yung dinadaanan mo doon sa gustong ipadaan sa iyo ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kasi mas may mga bagay na pinapriority ka sa buhay. Pero kung closely you are walking with God, hallelujah, i-reveal niya sa iyo, naririnig mo yung boses ng Panginoon Amen. sa buhay. So you need to develop a relationship with Him. Mm. Kapag lumakad ka kasama ang Diyos, dapat dinidevelop mo, sinasanay mo yung magandang relasyon mo sa ating Diyos. Ang mag-asawa, bakit sinabi nung nagtuturo sa atin, na kapag lagi kayong magkasama, nagiging magkamukha kayo. Amen. Si Jana at si JR, bago pa lang sila ikinasal. Mm. Noong yatang July ba yun? July. So, ano ang dinidevelop nyo ngayong bago kayo sa relasyon bilang mag-asawa? Siyempre, dinidevelop nyo yung relationship yung dalawa. Knowing each other, no? Ano yung weakness niya, ano yung yung kahinaan niya, yung maganda sa kanya, ano yung ugali niya na parang hindi mo kaya, pero Amen. kaya mo palang unawain. So, Yes. dinidevelop mo yung magandang relationship in between you. You and I. You and him, no? Siya at ikaw. May bagay na dinidevelop kayo. Sa Diyos, pag tayo ay lumalakad kasama ang ating Panginoon, ang tunay na paglakad sa Diyos, dapat i-develop mo yung relasyon mo sa Panginoon. Ang masama kasi ganiri. Dahil tayo, ginagawa natin na ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay isang religion at hindi isang relationship. Yes. Parang, no Domingo, pupunta ako sa Sunday magsimba. After the church, wala na. Right? Parang wala tayong personal connection. Wala tayong personal relationship sa ating Panginoon. So yun yung gustong tumbukin ng message ngayong umaga dito sa una, walking with God. O walk with God. Sa pakikipaglakad sa Diyos, you need to develop a relationship with Him. Amen? Amen. Kasama mo siya dapat lagi sa buhay mo.
Paano mo siya madidevelop kung di mo siya kinakausap? Di mo siya kinikilala, hindi mo siya, wala kayong ugnayan, it's other. Wala kang, hindi mo, wala kang pag-asam. Paano mo siya makikilala ng mas malalim sa buhay mo? You know, Christianity is all about relationship rather than Yes. just religion. Yes. Christianity is all about relationship. Amen. Tama ba, mali? Pag wala kang personal relationship sa ating Panginoon sa Kristo, your life being a Christian na maganda. Parang walang patutungan. But, kung meron kang personal relationship sa Diyos, may magandang pupuntahan dahil yung Diyos na nakilala mo sa buhay mo, may personal encounter kayo. Dapat may personal encounter ka sa Diyos. Ilang beses ka nakikipag-usap sa Diyos araw-araw? Lord, I am here talking with you. I am here listening with you. Nasasabi mo ba yun sa Lord? O naaalala mo lang siya pag araw ng Sunday? Because Sunday, kailangan ko magbihis, kailangan ko pumunta sa church. Pagkatapos ng ritual na ginagawa sa church, that's enough. Is that relationship? Is that, yes, is that matatawag na relationship? Hindi po. Ang tawag doon ay isang activity. Aktibidades lamang. Kasi ginagawa mo lang siya routine, Routine. sa buhay mo. Parang aglablabas laeng nga kasla. Angin. Kasi nayanan ka nga Kristiyano, pastor ni nanang kentatang ko, masapol nga kasjay tibiyag ko. But you have no personal Yes, encounter. yes. You have no personal relationship with your Creator. Amen. Dapat bilang isang Kristiyano, mga anak, mga kapatid, mga sisters and brothers sa loob ng Christianity, you must, dapat ada relationship tayo ijay na marswa ka na tayo. Am-among isuna. Kasla iti mag-asawa. Isu nga ti ag-asawa, inyari iti Dios, iti family of God. Dahil importante ang relationship. Maraydayaw iti Apo. Amen. Napaka-importante po ng isang relationship pagdating sa pakikipagniig natin sa ating Panginoon. Dapat may relasyon ka sa Kanya. Bakit kung saan-saan ka tumatakbo pag may problema ka? Because wala kang relationship sa Diyos. Pero kung may relasyon ka sa Diyos, among dito marayon. Among nga ibaga dagiti problema. Amen. Kasi lumalakad ka sa Kanya. Ganun po ang pakikilakad sa Panginoon. Good morning po. Tugaw tayo dito. Ganun po ang pakikipaglakad natin sa Panginoon. Amen. You need to develop a relationship with Him. Kaya ngayon, kung hindi mo pa ito nauumpisahan, encourage kayo amin, kakapsat, nga makipagrelasyon tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Makipagrelasyon tayo sa Kanya. Sa boyfriend lang ba tayo pwedeng makipagrelasyon? Hindi. Sa tao lang ba tayo pwedeng makipagrelasyon? Hindi. Una, higit sa lahat, dapat may personal relationship ka sa ating Diyos. And nag-i-start ito sa personal encounter mo sa ating Panginoong Jesucristo. When you receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior, brothers and sisters, nag-start na po dyan ang relasyon mo sa atin. Amen. At dapat kapag nag-umpisa yan, developin mo ito. Developon da ito eh. Papintasan pa iti relasyon yung atwa. Pagsaysaya atom ti relasyon yung atwa. Yar arig na kanayon ti agasawa, no ada napintas nga relasyon da, nagmayat ti panagkadkadwada. Agkin kinaawatan da. Agtumtumbok jay panunot da. Kasi mo ti agkakabsat, no ada napintas nga diling yon, ada napintas nga relasyon yon, napintas ti anayas ti ano. So, the same with God. Pag meron tayong magandang relasyon sa Diyos, walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. So, walk with God. Paridayaw iti Apo.
You must seek to know Him, and not just to seek to know about Him, you will cultivate the relationship Amen. best by spending time in His Word. The best nga ramidam, spending time with His Word. Kanayon mo nga dadalan ti sa uni Apo Dios, kanayon mo nga nilay-nilayon ti sa uti Apo. Lagi mo sanang babasahin ang salita ng Diyos sa buhay mo. Because the jeti mang ipakaamukin ka, mangirevealkin ka, who is your God. Siya sinno iti Diyos mo. Anya ti mawalin mo pa nga iuneg ti panakirelasyon mo kanya na. Anya ti paano mo pa mas malalim na mauunawaan who is your God kung hindi mo binabasa ang word niya. Yes. Amen. Kung just relying preaching every day, every Sunday, sorry. Baka nga isabali dyan bagbagami. Eh di at least na personal na encounter mo through the word of God, manaydayaw iti Apo. Amen. 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 Yes. Iso nga, dadyan ti aramedan tayo nga the best. You will cultivate the relationship. I-cultivate mo na ito, i-develop mo na ito. No, iti mula kat sibugam, Bye-bye. fertilizer Ganon din po sana sa i-fertilize natin ito ng prayer, ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, meditating, Lord, ikaw pala to. Savior ka pala. Pag pala ako ay nangangailangan, hindi mo pala ako pababayaan. Lord, ikaw pala yung Diyos na pag pinuri ko, mas makapalapit ka sa buhay ko. Ibig ko kasi itong sinasabi niya sa word ko nagkitibagbaga na ako So, nalalaman mo siya. Nakikita mo kung ano siya. Pero kung hindi mo binabasa ang word of, paano mo malalaman yun? Paano ka mas mapapalapit? Kaya, Christianity is all about relationship. Rather than just This religion. a religion. Paliwanag po ba yun? Huwag Amen. niyong gawin lamang na ang pagiging Kristiyano nyo ay isang religion lang. But no. You have relationship. You have personal relationship with your God. Our God is a person. Huwag niyong kakalimutan yan. The Holy Spirit is a person. Yes. Jesus is a person. Mm. And also a Father is a person. So pwede kayo makipagrelasyon sa ating iisang Diyos na binubuo ng tatlong ulo. Yes. Amen? Amen. Sumbatan na kaday ka. Dinggan na kaday ka. Kausapin mo yan, kakausapin ka na. Glory to His name. Hallelujah. Amen? Amen. Taking time for prayer. Manalangin ka dyan sa Diyos na nakilala mo. Huwag kang laging nagsasalita doon sa mga taong hindi ka naman niya pakikinggan na. Yes. May mga tao na tila ba parang kang pinakikinggan? Tila ba parang daman-daman niya yung hirap mo at akala mo kuhang-kuha mo ang simpatya niya. But after all, sa baligayang yarik na parang hindi pala ganun. But my God, ang Diyos, never yan na-fail. Totoo yan makipagsimpatya. Totoo yan na makipagkapwa. Totoo ang Diyos pag lumakad tayo kasama siya. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So, when you seek this discipline in your life, God will begin the first steps to revealing His plan for you. No aramidem daytoy nga makipagnaka nga ada relasyon na kini Apo Dios. Pag ginawa mo ito, na ikaw ay lalakad na may relasyon sa ating Panginoon. Believe me. Believe God's word. Hallelujah. Dito mag-uumpisa ang unang step na i-reveal sa iyo ng Diyos ang kanyang plano sa iyong buhay. You see that? Mahirap bang alamin ang will ni Lord? Hindi po. Mahirap bang alamin ang plano ni Lord sa buhay natin? Hindi po. Kapag gagawin mo ang unang step, walk with God. Amen. Lumakad ka na may tunay na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen? Amen. Halan tayo nga kasauti Apo na ada problema tayo, Sister Ann. Antay lang nga kasasauti Apo, no ada dajay dadagsun, tibiyag tayo nga saan tayo nga kaya.
yung dapat kasasaong ni Apo Diyos sa hirap at ginawa. No ada kay Amen. tiligat, no ada kay tiragsak, kasama mo dapat lagi ang Lord kasi you are walking with Him. Mm. Nakikipaglakad ka kasi sa Kanya eh. Hindi dapat malayo. Diba? Subukan nyo magkalayo. May mga bagay na in between doon sa paglalayo niyo. Yes. Kaya dapat pag magkalayo kayo, lagi kayo lahat na nag-uusap. Salamat sa phone. Salamat sa media. Na may video call na, may mga ganun. Kasi nga doon nadidevelop. The same ante ako. Kasasaong ka na yun, Diyos. Ilapit mo yung sarili mo sa Diyos. Huwag mong ilayo. Na pagka may mistakes na, pag may matinding pagsubok na, may mga hindi na nasusumbatan na prayer, parang lagi ka na lang nagtatampo sa Lord. Pag may disaster sa buhay, mabigat na ang loob mo sa Kanya, niya po Diyos lagi kasi siya nga ang creator, basol na amin. No. Dapat, maalan tayo madamdamada dyan. Hallelujah. Let's see Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Napakaliwanag po. Dito'y Proverbs nga na ito, nga inted ni Solomon. Kadagiti tatao ti Israel. Trust in the Lord with all your heart. Personal na ito nga ibagbaga na kadagiti tao. And same with us, believer of Christ today. Kailangan tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo na tinanggap natin sa ating buhay. With all our heart. Amen? Kung wala kang tiwala kay JR, paano madidevelop ang relasyon mo? Sorry ha, araramatan kayo, tala kayo tibarunga kasal. Paano mo madidevelop ang magandang relasyon sa Kanya kung puro ka selos? Puro ka nega? Puro kung ano-anong iniisip mo sa kabiyak mo sa buhay? No. Nakatingin lang sa maganda ay na, tisursurun mo na nga maikikat, ingana ti 5 days. Siyempre hindi. Ganun din, adi sa Lord. Diba? Pag hindi niya nasagot yung prayer natin, hindi na tayo marunong maghintay. Tampo dito, tampo doon, hindi na mag-church. Minsan, ala na. Padadala yung relasyon tayo diyan. So, we must trust in the Lord with all our heart. Huwag tayong mag-trust doon sa sarili nating karunungan, pagkus magtiwala tayo sa Diyos. Verse 6, in all your ways acknowledge Him, Amen. and He shall direct your path. Straight. Okay? Okay po ba? Okay. Iwawasto niya ang ating mga daan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So ano ang tayo acknowledge ang Lord? Of course, 100% malilihis tayo ng landas. Kaya importante, para malaman mo ang will at plano ni Lord sa buhay mo, wakwit ka. Truly di pudpud nga panakipag na. Nga ada panakirelasyon na iti Diyos. Nagaad nga relasyon. Nauray no, adu ti pagkurkurangan tayo. Mapagduwa-duwan ti faithfulness tayo iti Apo. But still, maamiris tayo da dyan. Kaya agbabawi tayo. Kaya arapupon tayo manan iti Apo iti biyak tayo. Padaydayaw iti Diyos. Amen? Amen. Number 2, surrender your will to God. Yes. Para malaman mo yung will niya sa buhay mo. No? Para mabatid mo kung ano ang will ni Lord sa buhay mo. Kailangan matuto tayong ibigay sa Kanya ang ating kalooban. Mahirap kasi sa ating Kristiyano, nauuna muna yung gusto natin. Before na totally surrender natin ang ating buhay sa Lord. Yes. Amen. Iyon ang minsan ang nangyayari, Atina. No? Mahal ka ni Lord. Napakaganda ng plano niya sa buhay mo. At alam mo ba na huwag kang manangan doon sa sarili mong isip. Manangan ka kung anong plano ng Lord sa buhay mo. At idadirect ka niya doon sa binasa natin sa mabuting daan. Yes. Amen. Amen?
Sa murang edad ng mga bata ngayon, ang dami-daming pumapasok sa kanilang mga isipan. But I tell you, mga bagets, Jesus loves you so much. Aridayaw iti ako. Amen. And Romans chapter 12, verse 1 to 2. Sabi niya po sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, ipinamamanghi ko sa inyo, alang-alang sa mga magandang habag ng Diyos sa inyo, iharap ninyo ang katawan sa isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siyang inyong magtuwirang paglilingkod. At huwag kayong umayon sa sanlibutan ito, kundi magbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong iniisip o yung mga will ninyo, iniisip nyo, upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal ng kalooban. Amen. Amen. No, Sakdal. basahan na JJ English na pinpintas. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Maridayaw iti ako. Amen. Hallelujah. So Jesus was willing to die for us. So amoy ba yun ni Apo Jesus? Very willing nga natay para kinyayo. Para kada tayo amin para kanya. Tapno. No isurrender tayo, tibiyag tayo kanya na. Ijay nga grugi. Nga ni Apo Diyos, i-direct na iti steps tibiyag. Yeah. Paridayaw iti Apo. Amen. Ngayon no pagduwa-duam, kung pagdadalawang isipan mo na ibigay fully yung will mo sa Diyos, hindi mo makikita talaga kung ano ang plano at will ni Lord sa buhay mo. Dahil hindi mo talagang buong pusong ibinibigay ang iyong kalooban sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya minsan ginagawa mo pa rin kung ano ang kayong kalooban. Pero sana, sa pagtahak ng araw na ikaw ay lumalalim sa pagiging Kristyanismo mo, mga kapatid, makita mo kung ano ang kahalagahan ng isang tunay na mananampalataya na nagbibigay ng kanyang buong buhay, ng kanyang buong kalooban sa Diyos, ay nakikita niya kung ano ang gustong at kalooban ng Diyos. Mamaya na kayo maglaro, Valeria at Tina. Makinig muna kayo sa akin, please. Isuko natin ang kalooban natin sa ating Diyos dahil napaka-importante nito. Paridayaw iti ako. Maraming beses kapag sinasabi natin, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos, ang talagang gusto ng Diyos sa buhay natin, minsan sinasabi natin, Lord, ito ang plano mo. I-stamp mo ito, Lord, dyan. Isaksok mo. Ikaslangay. Ipin mo dita. Dahil ito itiwil mo, ijay ko. Yun ang gusto ko, Lord. Dapat kung sinasabi natin na sinusuko natin ang ating will sa ating Panginoon, huwag ganun ang gawin natin dahil hindi magiging epektibo at hindi mo makikita kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos sa buhay. Yes. Amen. So bago simulan ng Diyos ang i-reveal sa iyo ang kanyang kalooban at plano niya sa buhay mo, dapat kang maging nakatuon sa paggawa ng anumang nais niya sa buhay mo. Amen. Malamang na mabagal ang Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang plano kung alam niya na hindi mo gagawin ang plano ito. Lord, what is your plan in my life? What is your will in my life? Saan ka ipakita na kit amo na nga mong aramidon? No, very, very willing ka nga mang aramid ijay anyaman apo nga plano mitibiyag ko ay ang willing. I-reveal na. So that's the one reason. Makalaplapod no apan nga i-reveal ni Apo Dios na jay will na ijay tayo because amuna. Nahan mo matlaan nga aramidon.
Totoo. Nya. Ngayon, nung nakita niya ang po Diyos, nga ready ka na. Ready mo na isuko lahat, yung will mo, yung kalooban mo sa kalooban ng Panginoon. That's the time. That's the time. Na i-reveal ng Diyos ang plano niya sa buhay mo. Padidayaw iti ako. Amen. Totoo yun, Romans 12:1-2. Mm-mm. Huwag kung patay ka na at saka mo ibigay yung will mo sa Lord. Ngayon na buhay tayo. Give your life. Give your will to God. Hallelujah. Amen. At i-acknowledge mo siya na mag-direct ng iyong path, Yes. ng iyong daan. Amen? Amen. Okay, number 3. Obey what you already to be God's will. Mag-obey ka doon sa alam mo na yun ay will ni Lord. Because it is written, some plans of God in our lives, some plans or will of God in our lives is in the Bible. Nandyan yan sa Biblia. Yes. Amen. Pag binasa mo na, alam mo na will na ni Lord yun, tatanungin mo pa ba siya? Like for example, alam mo yung katotohanan na napakalinaw, no? Doon sa aspeto na plano ng Diyos sa buhay mo. Like for example, 1 Thessalonians 4:3. Sinasabi niya doon about the sexual immorality. Right? Yes. Alam mo na bawal, masama ang mangalo niya. Tatanungin mo pa ba sa Lord? Hindi. Lord, is this your will na mangaliwa ako? Sasabihin ni JR ba sa Lord yun? Habang nandun siya sa Saudi, for example, dyan. Lord, is this your will? Alam mo. Mali. Alam mo na will na ni Lord yun at plano na ni Lord yun na ikaw ay dapat ma-purify. Dapat ma-sanctify ka. Pero, iniiwasan pa rin natin yun na alamin. Dahil ayaw mong surrender yung true will mo sa Lord. Sana, dito sa susunod na ito, pag alam mo na will ni Lord according to His will sa Word of God, do it. Obey. Obey His will. Yes. Lord, I will obey your will. I will obey your will. Pero pag binasa mo ang Biblia, hanggang linggo lang yun. Lunes, Biyernes, Sabado. nalilingat mo. Ay, sinunod mo na sa kayo. Nakakalimutan ko, Lord. Sorry Ay, reminders talaga sa atin ng Word of God. Alam niya kung gaano ka-weak ang tao. Kaya, ang sabi ni Lord, read your Bible daily. Yes. Amen. Read your Bible. Meditate the Bible. Ako, and night. itinal daw. Amen. Gaputa, weak tayo. Aduti kinakurang tayo, adat kinakapoy tayo. Han tayo nga tulong na matulong tayo no it comes to reading God's Word then makakalimutin na tayo, nag-Alzheimer na tayo. It comes to memorize God's Word na. Sakit ng Kristiyano yan. But Christians obey what you already know to be God's Word. Amen. Suruton no anya dadjay imbaga ni Apo Diyos jay sa umon nga among nga pagayatan na iti. Amen. Palidayaw iti Apo. Huwag kang magnakaw, nagnanakaw ka pa rin ng oras sa Lord. Kapag araw ng Sunday, katigasan ng ulo, sama mo na ako doon. Bahay na niya rito, nalilate pa rin. Ng 2 minutes, 5 minutes sometimes. No? Pakawanin na tayo ni Apo Diyos. Amen? Amen. Sampol lang na dyan. Illustration. Frustration lang ang pagbaga. Titutok kita, tauray siya ko talaga nga malilita. Iman. Ngayang pakawanin natin ni Apo Diyos. Pero sabi niya, ngayong alam na natin kung ano ang will ni Lord na hindi tayo malate. Of course, yes, will na. Kano malate ka, basit ti maawatam. Hamo ma-enjoy the full service. Di po ba? Amen. Hindi mo ma-enjoy yung full service kapag na-late ka. So you need to be on time. Maging on time ka dahil yun ay makakatulong sa iyo din. Para din sa iyo yun, hindi para sa iba. Hallelujah! Amen. So, dapat
Sundin natin yung maliwanag na will ni Lord sa buhay natin. Kung hindi natin susundin ang mga bagay na malinaw na ipinakikita ng Diyos sa kanyang kalooban, bakit natin iisipin na maghahayag pa siya ng anumang karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang plano para sa ating buhay? Ang pagsunod ay isang mahalagang hakbang sa buhay natin, mga kapatid. Huwag mo daw expect, na siya ay magre-reveal pa ng impormasyon tungkol sa plano niya sa buhay mo kung hindi lang din naman tayo mag-uubay. Yes. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. If you want to know God's will and plan of God in your life, obey first. Sa alam mo na dapat mong sunod. Hallelujah. Amen po? Yes. Hallelujah. Manuwanan na tayo ti ako. Marami tayong alam ko yan. Pero hindi natin sinusunod. Yes. Right? Totoo. I-deal mo yan sa Lord. Number 4, seek godly input. Christian, if you choose to surround yourself with godly advisors, Yes. they will be instrumental in helping you discern God's plan for your life. Humanap ka ng mga tao na input mo. Yes. Hallelujah. Sino sa inyo, bilang isang Kristiyano, ang may mga input siya? Mm. Pag may input, may power. Yes. Amen. Lalakas ka, Mm. mabubush ka, because may power. Yes. So, sabi niya, kung pipili tayo ng mga Advisor. godly advisors Advisors. na gagamitin ng Diyos na instrumento para makatulong sa ating malaman kung ano yung plano niya sa ating mga buhay, makakatulong sa atin. Amen. How many Christian ang advisors mo bilang isang mananampalataya ni Kristo? Ilan ang napili mong advisor mo? At least, meron daw sanang 4 or 5. Mm. 5? Very good. Paano nga, friend? Ay! Adult advisor na lang ito yan. Dapat pipili tayo ng advisors natin. Yes, yung Of tunay. course, sa loob ng church, our pastor, Mm. our elder. Kaya ang elder natin dapat matatatag. Deacons, dapat matatatag. Kasi kayo yung mga advisors. Sa mga youth, may mga ate kayo. Huwag kayo makulitan sa kanya, may mga kuya kayo. Gawin niyo silang mga advisors niyo. Amen? Amen. Amen. May pastors. Pero sometimes, we forgot our advisors. Yes, number 1. Dahil akala natin kaya na natin ang lahat. Pero madalas nag-fail tayo. Noong ako'y bata pa sa pagpapastor, even nung nandun ako sa Bible school, ang dami ko natutunan sa aking mga teachers. Isa na yung father ni Sister Shaden. Pastor Amor, yung mga pastors namin doon. No? Natuto ako sa kanila mga buhay bilang mga kuya ko, ama ko sa aking pananampalataya. Nung nandun ako sa pastorate, may mga advisors ako, nag-seek talaga ako ng advisors because I don't know how to, although napag-aralan ko yun sa Bible school, but still, I need advisors. Yes. Na-destino ako sa Apaya for 5 years. Hindi ko alam yung bagay na ginagawa ko, pero alam niyo dahil sa kanila na advisors ko, Pastor Gerson, Pastor Dorocho Tamaken. Sa kanila, so dati pag umumbiyak, ni Ninang Elsie, so dati talaga ka-close ko. And then yung aking mga elders sa church. Sila kasi matatanda na. Hinihingi ko yung kanilang advice. Natuto ako ng marami sa kanila sa pagpapastor sa loob ng iglesia. Nagpastor na naman ako sa Nueva Ecija. Tiningala ko yung mga kuya ko sa pananampalataya. May mga pastors akong kasama doon. Nagsisik ako ng kanilang mga advice because alam ko na makakatulong sa aking buhay. No? So, being a Christian,
kailangan natin ng mga advisors. Yes, of course. Hallelujah. Amen. Amen. Presidente nga ng Pilipinas, may mga Meron. advisors. Amen. Dahil hindi lahat alam nila. May No, mga ma'am. bagay No man. na nagiging matatag tayo, nalalaman natin yung plano ni Lord sa buhay natin if we have advisors. Yes. But if you surround yourself with people who are far from God, Mm. your hope of finding His best for your life will be greatly diminished. Yes. Distraction. Mapukaw, mabanish tayo dyan. Kasi ti surrounded, ni nakasurround ken ka, dagiti tattao nga adayu kini Apo Dios. Isu nga dadya ar-ara paapom nga maamuan dadya best nga plano ken will ni Lord iti biag mo awanan na mapukawata nya kay karon. Tikad kadua mo nga kanayon nga advisor mo ket dagijay mo saan nga namati. Ti bagbagada ket dadya mo panakaiya dayon kini Apo Dios. People of the Lord here in Jesus loves you. Nuti kanayon nga kadkaduam ket adabuteng da iti Apo ken igiya na ka. No nya ti talaga nga plano ni Apo Dios ti biag mo isudat birugem nga kanayon. Amen. Yes, Sister Atina, anak. Huwag mong hanapin sa hindi mananampalatayang ikagaganda ng buhay mo. Hanapin mo sa mga alam mo na makakatulong sa iyo spiritually. Amen? And thank God dahil nakita kita ngayong umaga. Galak na galak si Lord sa buhay. Thank you, Lord. Amen? Yes. Proverbs 11:14. Where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Safety. The Amen. church is designed to help you greatly with this. Itong church na ito, malaking bagay na makakatulong sa atin Yes. para improve itong Proverbs 11:14. That where there is no counsel, no awan iti counsel, the Yes. people fall. No awan mamagbaga iti tao matinag. Counsel. Mawen, mapukaw na ti pamati. But in the multitude of counselors, there is safety. Amen. So nga importante no, ada mamagbaga kada tayo, agyaman kayo, magpasalamat tayo kung may nagbibigay ng advice sa atin. Huwag nating masamain Yes. because they are blessing and our lives. Paridayaw iti ako. Yes. Amen. Amen. Isu nga na disenyo dayto nga iglesia para iti dayta. Encourage one another. Hallelujah. Amen. Strengthening. So, I would encourage you to be in church every single time the door are open. Amen. Kailan yon? Pag meron tayong cell group, pag meron tayong Bible study, pag meron tayong Bible prayer hours. Punta kayo sa church. Sabihin nyo lahat kung anong gusto nyo, makimingle kayo, makipagmaymaysa kayo. Itinaytoy nga aldaw, gaputay jay, may ekspresyo dagiti kayat yung amuan itibiyag nyo. Amen. Brother, sister, is this the will of God? Yes. Pagkatan nga tati ako daytoy kastoy man umay iti panunod ko. Sila ni Pastora Bioli, boka, bagana amin. Daytoy nga ta. Uray no ka makamali daytoy sometimes. Amen. Nakanayon ko nga matubngar in private. But napaka-humble Amen. ang spirit niya. Palidayaw iti ako. Glory Because to ang God. una, within my spirit, in her spirit, Yes. nga tubngaran isuna ket amerisen na piman. Glory to God. Because boka siya, sinasabi niya lahat yung failure niya at yung good, ma-advise niya may isang na tao. Pero kung lagi niyong inililihim, ayaw niyong sabihin, hindi namin kayo ma-advisean. True. Please, ang door po ng church nakalukat para kada kayo. Anytime na kaya tiyo, text Amen. taklak, PM niyo ni Pastora Leti, Pastora Bioli, nagito'y elders tayo niya, ti church, nagito'y manmanong tayo iti church, they're welcoming you. Yeah, will welcome na kayo. Sister Jerlyn, amin nagito'y. Pabalin na kayo nga tulungan, manilayaw iti ako. Amen? Amen. Kat involved tayo iti bagbagi tayo kadag iti believers ngamin nga kakadwa tayo. Antayo nga isolate iti bagay tayo. Separate.
Dahil once nga i-separate mo, i-isolate mo ti bagim, ita nga struggle ka. Tandaan mo yan. Adun ti salsaludsod nga umay itibiyag na. Amo nga entertainment na dyan. Ano nga nagapokin ni Apo Diyos. Amo nga mamuha ni dyan ti plano kin will ni Lord itibiyag na. Number 5, pay attention